regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na naka-schedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-a-ask ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin.